Magandang araw! Handa na ba kayo mga bata sa magiging aralin natin ngayon? Halika, simulan na natin ang isa na namang makabuluhang pag-aaral sa asignaturang Araling Panlipunan. Alam niyo ba ang kalagayan at mga suliraning pangkapaligiran ng komunidad? Nabibigyang pansin niyo ba ang mga sanhi at epekto ng mga gawain ng tao sa kapaligiran? Tamang-tama mga bata, ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay tungkol sa kalagayan at suliraning pangkapaligiran ng komunidad. Teacher, ano po ba ibig sabihin ng suliraning pangkapaligiran? Ang suliraning pangkapaligiran ay ang problema na tumutukoy sa pagkasira ng kaayusan ng kapaligiran. Ito ay dinaranas hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mahalaga ang ating kalikasan sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan. Kapag ito'y ating napabayaan, magkakaroon tayo ng mga suliraning pangkapaligiran. Ano-ano po ba ang mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran? Suriin natin at pag-aralan ang mga larawan. Ano ang masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba, magdudulot ito ng suliraning pangkapaligiran? Makabubuti kaya ito sa ating mga tao? Ang mga nakikita nyo sa larawan ay ilan lamang yan sa mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran. Talakayin natin ngayon isa-isa ang mga suliraning pangkapaligiran at ang sanhi at epekto nito upang lubos nyo itong maunawaan. Narito ang mga suliraning pangkapaligiran. Isa sa mga halimbawa ng mga suliraning pangkapaligiran ay tinatawag nating desertification. Ito ang pagkatuyo ng lupa sa mga kagubatan. Ang sumunod na halimbawa ng suliraning pangkapaligiran ay ang polusyon sa hangin at tubig. Ito ang pagkakaroon ng maduming tubig at hangin. Ang problema sa basura ay isang halimbawa rin ng suliraning pangkapaligiran. Ito ang hindi wastong pagtatapon ng mga basura. Dahil sa polusyon at hindi pag-aalaga ng mga tao sa kalikasan, nagkakaroon ng pagbabago sa kalagayan ng ating mundo. Ito ang tinatawag nating climate change. Teacher, sa madaling salita, ang mga suliraning pangkapaligiran ay bunga lamang ng mga gawain ng tao na nakasisira sa mga likas na yaman. Tama! Ngayon, upang lubos niyong maunawaan, alamin at isa-isahin naman natin ang mga sanhi at bunga ng pagkasira ng mga likas na yaman sa ating kapaligiran. Narito ang mga sanhi at epekto ng pagkasira ng mga likas na yaman sa kapaligiran. Illegal logging. Ito ay ang pagputol ng puno ng walang permiso galing sa pamahalaang lokal ng nasasakupang lugar. Sanhi, pagputol ng mga puno. Epekto, mawawala ng tahanan at natural habitat ang napakaraming hayop tulad ng ibon. Pagkakaroon ng mga landslide at pagbaha. Magkakaroon ng malaking pagbabago sa klima ng mundo. Deforestation. Ito ay ang pag-alis ng mga puno at iba pang likas na kaanyuan ng mga kabundukan o kagubatan para gamitin sa pang-ekonomiyang pagsulong tulad ng mga estruktura. Sanhi, walang tigil na pagputol ng puno sa kagubatan. Epekto, pagkasira ng tirahan ng mga hayop. Pagkawala ng balanse sa ecosystem. Pagtaas ng level ng greenhouse gases na magreresulta ng matinding init ng mundo. Kaingin. Ito ay isang teknik
sa pag-uorganisa at paglilinis ng lupa sa kagubatan sa paraan ng pagsusunog at pagpuputol ng mga puno at halaman. Sanhi, pagsusunog at pagpuputol ng puno at halaman. Epekto, nawawala ang mayayabong na kagubatan. Namamatay ang mga ibon at iba pang hayop. At pagkakaroon ng matinding pagbaha. Fuel wood harvesting. Ito ay ang paggamit ng mga punong kahoy bilang panggatong o paggawa ng uling na ginagamit sa pagluluto. Sanhi, dahil sa mataas na demand nito, maraming puno ang pinuputol sa kagubatan. Epekto, nawawala ng tirahan ang mga hayop, pagguho ng lupa na nagriresulta din sa pagbabaha. Mabilis na pagtaas ng populasyon o urbanisasyon. Ang mabilis na pagtaas ng populasyon ay nangangahulugan ng mataas na demand sa mga pangunahing produkto. Sanhi, ang mga dating kagubatan ay ginagawang plantasyon, subdibisyon, paaralan at iba pang infrastruktura. Epekto, lumilipat ng puok panirahan ang mga ibon at iba pang hayop dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan. Pagmimina. Ito ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng yamang mineral sa lupa. Sanhi, walang humpay na paghuhukay at pagkuha ng yamang mineral sa lupa. Epekto, pagguho ng lupa. Quarrying. Ito ay ang pagkuha ng bato, buhangin, at iba pang materyales sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Sanhi, pagkuha ng bato, buhangin, at iba pang materyales sa pamamagitan ng pagpapasabog, paghuhukay o pagbabarena. Epekto, nagdudulot ng polusyon sa hangin, dulot ng alikabok at usok na maaaring pagmula ng sakit sa baga. Lumilikha ng malakas na ingay. Lumilikha ng mga quarry waste. Pagkasira ng mga tanawin. Nako, teacher! Kinakailangan po talaga tayong mga tao ay maging responsable at pahalagahan ang ating kapaligiran. Tama! Kaya naman bilang isang mag-aaral at miyembro ng komunidad, dapat na makibahagi tayo at maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran para mapigilan natin ang mga suliraning dulot ng maling gawain ng mga tao sa ating komunidad. Hayan, sigurado akong naging malinaw sa inyo ang ating tinalakay sa naging aralin natin ngayon. Narito ang kasanayang pampagkatuto mula sa MELC na ilalarawan ang kalagayan at suliraning pangkapaligiran ng komunidad. Mga tiyak na layunin, natutukoy ang iba't ibang kalagayan at suliraning pangkapaligiran sa komunidad. Natutukoy ang sanhi at epekto ng pagkasira ng likas na yaman ng kinabibilangang komunidad. Narito ang mga gawain na aking inihanda para sa inyo. Alam kong kayang-kaya nyo ito. Kayo pa. The best kayo kay teacher. Para sa gawain bilang isa, ilalarawan ko kalagayan at suliraning pangkapaligiran. Piliin ang salitang tama kung ang pahayag ay naglalarawan ng kalagayan at suliraning pangkapaligiran at mali kung hindi. Unang bilang, ang polusyon at pagkasira ng kagubatan ay hindi dulot ng diwastong paggamit ng likas na yaman. Tama o mali? Pangalawa, ang maling pagtapon ng basura ay nakasisira sa ating kapaligiran. Tama o mali? Pangatlo,
Kapag hindi pinalitan ang mga pinutol na puno, ay magdudulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Tama o mali? Pang-apat, ang maling paggamit ng likas na yaman ay magbubunga ng iba't ibang suliraning pangkapaligiran. Tama o mali? Panlima, hindi suliranin sa ating komunidad ang pagkasira ng ating kapaligiran. Tama o mali? Wow! Ang galing-galing naman at nasagutan nyo ang nasa gawain bilang isa. Maaari na tayong magpatuloy sa gawain bilang 2. Para sa gawain bilang 2, natutukoy ko kalagayan at suliraning pangkapaligiran. Tukuyin kung anong kalagayan at suliraning pangkapaligiran ang ipinapakita ng mga larawan. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat ito sa patlang. Abay, sobrang galing naman at nasagutan niyong muli ang nasa gawain bilang 2. Sige nga, subukang gawin ang nasa gawain bilang 3. Para sa gawain bilang 3, natutukoy ko sanhi at epekto ng pagkasira ng likas na yaman. Tukuyin ang sanhi at epekto ng pagkasira ng likas na yaman na nakasulat sa graphic organizer. Isulat ang sagot sa angkop na kahon nito. Yehey! Binabati ko kayong lahat at matagumpay ninyong naisagawa ang mga gawain sa ating aralin. Tandaan, mahalaga ang ating kalikasan sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangangailangan. Kapag hindi natin ito inalagaan, magkakaroon tayo ng mga suliraning pangkapaligiran. Kaya, bilang isang mabuting mamamayan at bilang isang mag-aaral at miyembro ng komunidad, dapat na makibahagi tayo at maging responsableng tagapangalaga ng kapaligiran upang mapigilan natin ang mga suliraning dulot ng maling gawain ng mga tao sa ating komunidad. Sa wakas, binabati ko kayo at matyaga niyong natapos ang ating aralin. Hanggang sa muli, paalam!